Mga kapatrol, nang nalaman natin na si Kai Sotto ay starter ng Koshigaya Alphas with a guaranteed 30 minutes of playing time at siya pa ang main man sa opensa ng team, ay parang nabunutan tayo ng tinik. And for sure, pati ang ating idol na si Kai ay ganito rin ang kanyang nararamdaman. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto, nabunutan ng tinik dahil sa mga bagong development sa kanyang team. Sa unang linggo pa lang niya sa Alphas, ay ginawa na siyang starter at pinangakuan daw ng magandang playing time at role sa team, way better than his role sa Yokohama B Corsairs. At dahil dito ay siguradong magiging successful si Kai sa kanyang pangatlong season sa Japan B-League. Lahat na ata binigay ng Alphas kay Kai, simula ng magandang kontrata hanggang sa magandang playing time. Pero pinaka-importante kay Kai ay ang mahabang playing time para mag-settle down ang kanyang laro. Kapag limited kasi ang playing time niya, ay nagiging prone to error ang ating idol dahil siguro sa kagustuhan niyang magpakitang gilas, ay sometimes nawalan siya ng patience at nagka-error tuloy at nagiging foul prone pa. So with a sure 30 minutes of playing time, ay makapag-relax na si Kai at gagawin lang niya ang kanyang role at kung magkakamali man ay hindi na siya matakot na hatakin pabalik sa bench. Automatic rin ito makapagbigay kay Kai ng mataas na kumpiyansa dahil it means merong malaking tiwala sa kanya ang kanyang coach. Dahil si Kai Sotto ang main man ng Alphas, ay kalimitan sa main man sa sandal ang coach and he will live and die with him. Yan ang tiwala na hindi natin nakikita nung nasa Adelaide 36ers pa si Kai hanggang sa paglaro niya sa Hiroshima Dragonflies at sa Yokohama B Corsairs. And look at what happened sa Gilas nang binigyan siya ni Coach Timko ng malaking tiwala. Kai delivered the win against a very strong team na Latvia. Malaki kasi ang epekto ng tiwala na maibibigay ng isang coach sa isang player. Meron itong domino effect na positibo para sa success ng isang player na siyang magbibigay naman ng success sa kupunan. At balitang NBA naman. Isang NBA reporter nagbigay ng matinding opinyon tungkol sa rookie ng Los Angeles Lakers na si Bronny James. Isang NBA reporter ang nagbigay ng matinding opinyon tungkol sa rookie ng Lakers na si Bronny James. Si Bronny, ang rookie guard ng Lakers, is a player that most basketball fans were rooting for to find success. Siya ang pinag-uusapan sa college basketball at isa sa mga pinaka-successful na NIL athletes sa bansa. Ibinigay ng On3 sa kanya ang isang nakakagulat na NIL valuation na $5.9 million at siya ay isang napaka-popular na manlalaro sa USC Trojans. At sa puntong iyon, siya ang number 1 player sa NIL Top 100. Pero ngayon, siya ay nakatanggap ng matinding criticism dahil sa kanyang pagkakadraft sa Los Angeles Lakers at ang kanyang paglalaro kasama ng kanyang ama na si LeBron James. Matapos napili pikang ika-55 overall pick sa 2024 NBA Draft, nagkaroon ng mga pagsubok itong si Bronny sa NBA Summer League. Nagpakita siya ng kanyang malaking potensyal, lalo na sa defensive side ng game, pero nahirapan siya sa kanyang offensive game. At marami na ang tumatawag sa kanya na isa siyang bust. Gayunpaman, si Bronny James ay isang late second round pick at napakabihira sa mga late second round picks na agad makagawa ng malaking epekto.
paraan ng pag-cover sa media kay Bronny James ay isang unfair. At si David Aldridge, isang kilalang NBA reporter, ay kamakailan lamang nagbigay ng matinding opinyon tungkol kay Bronny James. Sa palagay niya, maaaring makatulong kay Bronny na maglaro pa ng isang taon ng college basketball upang mas mapakinabangan ang kanyang potensyal. I have talked a lot of people, a lot of scouts. I think this is David's opinion. That doesn't mean it's right that I could have liked to see Bronny to go back to college this year and a place, a school where he could have been the guy. There could have been 50 schools, 50 Division I schools, where he could have been the guy this year and put up big numbers and learn what it was like to be the focal point of a team, a college team, a Division I college team. And then you could come into the NBA on your own terms. Binanggit din ni Aldridge ang isang napakahalagang punto. Kamakailan lamang ay sumasailalim itong si Bronny sa isang open heart surgery na nagpabagal sa kanyang proseso sa kanyang development. Siyempre, nagkaroon siya ng open heart surgery at mukhang nakalimutan ng mga tao na ang batang ito ay sumasailalim sa open heart surgery noong nakaraang taon. So isang malaking setback ito para sa kanya ng isang season. At sa kabila ng lahat ng negatibong atensyon mula sa media, nananatiling nakatuon at nakafocus sa pagpapabuti itong si Bronny James. Ang kanyang mga kasamahan sa Lakers at ang kanyang mga coach ay lantad sa kanilang pagsuporta para sa kanya. Well, ang paglalaro sa college ay maaring malaking tulong para kay Bronny. Ngayon pa man, magkakaroon siya ng magandang pagkakataon na makatrabaho ang isang quality NBA coaching staff mula ngayon. So within the next few years, there is a good chance that he'll be ready to play. Ang pag-draft kay Bronny James ng Los Angeles Lakers ay hindi nila inaasahan na bilang manlalaro ay magbibigay agad si Bronny ng malaking epekto. Well, dapat natin tandaan at ng mga fans at ng media na si Bronny ay na-draft bilang ika-55 overall pick, hindi bilang number 1 pick. So, ibig sabihin nito, hindi inaasahan na agad siyang magiging pangunahing manlalaro sa team. Ang pangunahing layunin para kay Bronny James ngayon ay magtuon sa pagiging coachable at magtrabaho ng mabuti. Kung magagawa niya ang dalawang bagay na to, maging bukas sa pagtanggap ng mga pagsasanay at pagsikap sa kanyang laro, ay magkakaroon siya ng magandang pagkakataon na umunlad. Sa paglipas ng panahon, posible siyang mag-develop hindi lamang bilang isang maaasahang role player, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng isang NBA team.